G-Credit to Cash via own bank is really back. Kung akala ko is mawawala na talaga si G-Credit to Cash via own bank. Recently, I just uploaded a video regarding the update nga kasi nga some of my viewers talagang pinatakti talaga ako ng mga comments and update nga daw na nawawala na daw or wala na daw. Hindi na daw working si G-Credit to Cash via own bank. And sa last video ko, I suggested another way to convert G-Credit to Cash via UD Bank. So, ayan po yung video na yun. Anyways, may other option tayo to convert G-Credit to Cash if ever hindi working itong si own bank. But for now nga po, i-share ko sa inyo yung bagong update dito. Ito na nga. So, dahil bumalik siya, of course, may pagbabago ng kaunti lang naman. So, may pagbabago lang po ng konti sa ating minimum amount to cash in. Magta-try tayo agad-agad. Baka kasi eme lang tong mga pa-reference number na ito or baka glitch lang. Kaya susubukan natin kung magiging working ba talaga siya ulit. FYI po sa mga bago pa lang po na viewers po and then gusto niyo pong itry itong si G-Credit to Cash via own bank. Please know po na dapat po meron tayong account, verified and upgraded account po sa own bank para po makapag-successful transaction tayo dito. So, hindi po siya basta-basta na mag-download lang po tayo then mag-cash in na tayo agad, magpa-convert na po agad po tayo. Hindi po siya ganun. So, kailangan po mag-create tayo ng account dito sa own bank po. I-verified po natin yung account kasi yun po yung requirements para po makapag-transact tayo successfully po dito. Anyways, now without further ado po, open natin si own bank and then dito po sa dashboard po, agad-agad click natin to si cash in. And then cash in via online bank or e-wallet po tayo, click natin yan. And next po, so hanapin natin sa GCash, click natin po and then i-enter po natin yung amount na i-cash in natin. Dati po, ang minimum amount to cash in niya, pinaka-minimum po is 1,000 pesos. So try natin kung 1,000 pesos ngayon. So enter lang natin yung pin natin, 6-digit pin. Anyway, meron pala siyang fee po na hinihingi na 20 pesos. So actually, bumabalik na naman yung kanyang fee, no? So dati nawawala ito, nawi-wave siya. So ngayon meron na naman siyang 20 pesos. But anyways, mababa lang din naman siya, no? So 1,020 pesos siya nag-total. So enter lang po natin yung 6-digit pin. So nakalagay po dito na hindi po ako makakapag-proceed dahil na po ay exceeded the maximum 1,000 pesos amount. So hindi siya nagpo-process. So ibig sabihin po, nagbago na po siya ng minimum amount to cash in. Ang gagawin natin ngayon, i-edit lang po natin tong amount. Balik po tayo, no? So magdagdag lang tayo ng 1 peso. So titingnan natin kung 1,001 up is working siya. So pag ganito kasi nag-i-exceed yung amount. So ibig sabihin po, magdadagdag lang tayo ng kahit maliit na amount or additional amount po. So 1,001 pesos po. So i-try natin. And then again po, naging 1,021 pesos siya because of the fee po na 20 pesos. So i-enter lang po natin yung 6-digit pin. And then po, eto na nga. So, eto na po siya ulit. So, nagbabalik nga po, confirm as of now. As of today, confirm po, nagbabalik na po si reference number by DragonPay. So, ito po yung reference number na kinakopya nga po natin. Ito po yung reference number na napakahalaga po para makapag-convert po tayo ng ating G-Credit. And by the way, as you can see, working siya sa 1,001 peso. So, pwede po tayong mag-cash in po dito ng minimum amount of 1,001 peso. Pasobrahan niyo po ng 1 peso kasi nag-i-exceed nga po kapag nag-enter tayo ng 1,000 pesos lang. So, from 1,001 peso up is working to cash in po si G-Credit dito. So, at least, di ba, hindi malayo yung agwat niya, hindi yung 2,000 minimum amount ba? So, at least, nasa 1,000 pa rin. Sa 1,000 plus pa rin. So, ano lang ba yung piso, di ba? So, anyways, dami ko na naman sinasabi, di ba? Anyways, kopyahin na po natin itong reference number po. So, i-click lang po natin yung box na maliit po dyan sa right side para makopya po natin. And then, after that po, pupunta tayo ngayon sa aking GCash account. Then, i-click lang po natin si bills. And then po, sa may taas nakalagay dyan, search billers. So, yan po yung i-click natin. I-type po natin si DragonPay. Nakita na po natin si DragonPay na legit po na tumatanggap ng G-Credit. So, fill upan po natin tong form po ni DragonPay na meron po siyang hinihingi na standard fee po na 10 pesos. So, additional po ito, ha. Anyway, so enter po natin yung amount to cash in here. So, dun po kanina, nag-total po siya ng 1,021 pesos. And then, after that po, paste lang po natin yung reference number na kinopya natin kanina. And then, fill upan po natin yung contact number. And then, yung email naman is optional. So, no need na siya. So, next po tayo after that. Dito po, pipili po tayo ng payment source. First, pipiliin po natin si G-Credit. Dito po natin kukunin, ano. So, after this po, click lang natin tong next. And then, i-review lang po natin yung mga details na nandito. So, FYI, kaya po siya naging 1,031 pesos because of the additional charge nga po ni DragonPay na 10 pesos. So, nag-add po siya. And then, kapag okay na po yung details natin, dito, i-click lang po natin tong confirm. Agad-agad po, magbibigay po siya ng resibo. And then, nag-notify din agad po si own bank na successfully nga daw po, nanggap na daw po nila yung aking kinash in doon. Of course, punta tayo sa aking own bank. Then, nandito na po agad yung amount na na-cash in natin. Gagawin po natin ngayon is ita-transfer po natin siya. I-click po natin tong transfer. So, transfer via e-wallet or bank po tayo. Click natin yan. And then, hanapin lang po
natin si GCash. And then after that po, so kahit anong bank transfer po ha, pero si GCash lang kasi ang pinaka-preferred ko dito. Then after that po, no, pifill up lang po natin itong info dito like account number and natin yung name. So after that po, next lang po tayo. And then dito po, ito lang po natin yung amount po na isasend po natin sa ating GCash account. So isasagad po natin ng 1,001 peso kasi wala naman po siyang charge. Wala naman po siyang transfer fee po. Isasagad po natin siya ng 1,001 peso. And then enter lang po natin yung 6-digit PIN po dito sa own bank. And then after that po, successful na po siya. Then nag-inform po agad sa akin si GCash na na-receive ko na nga po yung amount to cash in ko. And then of course, tinignan ko siya aking GCash transaction. And then makikita po natin dito po na nandito na siya. And successful po yung ating nagiging transaction. As of today po, no, as of this moment po, is currently working and is back. And really back talaga itong ating GCredit to cash via own bank conversion po. So finally, no, at least nadagdagan yung ating mga channels, no. At least nadagdagan yung ating mga options to convert GCredit to cash, no. So anyways, meron na tayong 4 na options to convert GCredit po. So 1 is for via CIMB Bank, and number 2 is via Coins.ph, number 3 is via own bank, and then number 4 is via UD Bank. So I have all the video tutorial you need on how to convert GCredit to cash. So visit nyo na lang yung playlist ko kung saan working sa inyo. So, and FYI po, si GCredit to cash via CIMB Bank, ang minimum amount to cash in niya is 5,000 pesos. No fee po siya. But dahil dadaan po siya kay DragonPay, no, na meron siyang standard charge na 10 pesos lang naman, di ba? 10 pesos lang, napakamura lang. Well, kay Coins.ph po is any amount po. No minimum amount required. So, madami lang siya mga charges, pero umaabot po siya ng 45 pesos yung charges. And next po is via UD Bank conversion. Ang minimum amount to cash in po nila dyan is as low as 10 pesos. So, diba? Napakababa lang. And sa UD Bank po, umaabot po siya ng 35 pesos na charges po kapag ginamit natin siya to convert our GCredit. Kasi 25 pesos po yung inihing transaction fee po ni UD Bank, and then plus 10 pesos po sa DragonPay. Kaya nga po, umabot siya ng 35 pesos. And then ito nga pong si own bank po na pang fourth options po natin. Ang minimum to cash in niya na po ngayon is 1,001 pesos. Own bank po ay umabot po siya ng 30 pesos charges po. Kasi nga po may hinihingi nga po siyang transaction fee mo na 20 pesos. As 10 pesos na hinihingi po ni DragonPay, kaya umabot siya ng 30 pesos. So, pili na lang kayo dyan kung saan you bet and then saan kayo mas prepared, diba? Kung saan may account kayo dyan. So, anything naman dyan is working po silang 4. Working pa din po silang 4 as of today. Anyways, mag-update naman po ako sa inyo if ever po na may hindi working sa kanila, anong update sa kanila, anong minimum amount to cash in, anong update dito sa GCredit to cash conversions. Dapat po nakasubscribe kayo. Ang click yung bell button pala po ng videos ko is updated and notified po kayo. Lamang po kayo kung may natutunan kayo sa video ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share, and thank you po for watching this video. Bye!